Hi, this is Max from Guitar Tips at welcome sa ating bagong video. So today ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang 214 by River Maya. And before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. So sa video ito, yung ituturo ko sa inyo ay yung rhythm section ng kantang to. Pero kung gusto nyo matutunan yung solo at yung bassline nito, yung intro natin, yun yung sikat na bassline, i-comment nyo lang dyan sa baba at gagawa natin yun ng video. So umpisahan na natin sa verse. Ang unang chords natin para sa verse ay E. So ito ay sa 5th, ito ay sa 4th, at ito ay sa 3rd string. Next chords natin ay B minor. So, itong intuturo natin dito sa 5th string hanggang 1st string. Tapos, ito naman ay sa 4th string. Ito ay sa 3rd at ito ay sa 2nd. Okay? So, itong dalawang chords na to, uulitin natin siya ng 2 beses. Pagkatapos ng 2 beses na yon, dito na tayo sa A. So, ang A, ito ay sa 5th, or ito ay sa 4th, ito ay sa 3rd, at ito ay sa 2nd. Okay? At ang last chords ay A minor. So, in A minor, ito ay sa 4th, ito sa 3rd, at ito ay sa 2nd string. Okay? So, itong kabuuang chords na to mula E hanggang A minor, uulitin natin siya ng 2 beses. Paano naman yung ating strumming pattern? Yung strumming pattern natin dito ay down, down, up, up, down, down, up, down, up. Tapos lilipat na siya ng chords. Okay? So tara, practicein na natin ng sabay-sabay yung ating mga verse. 1, 2, 3, go! So, dito na tayo sa chorus. Ang unang chords natin para sa mga chorus ay G. So, ito ay sa 6, ito ay sa 5th, ito naman sa 2nd, at ito ay sa 1st string. Next ay E minor. So, yung kanina, E, yun yung E major. Tanggalin nyo lang yung hintuturo nyo. So, ito ay sa 5th, ito ay sa 4th string. Yan yung E minor. Tapos, dito tayo sa B minor. Then, C. So, yung C natin, ito ay sa 5th string, ito ay sa 4th, at ito ay sa 2nd string. Tapos, babalik tayo ng G. Tapos, E minor. Then, D. So, yung D natin, ito ay sa 3rd, sa 2nd to, at ito ay sa 1st string. Tapos babalik ng C. Tapos last chord ay D. Okay? So, paano naman yung strumming pattern natin dito? Ang strumming pattern ay down, 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 up. Pero yung down, up natin, parang ghost note na lang siya. I-strum natin siya pag palipat na tayo. Tapos yung dalawang dulo natin, which is yung C, D. Ang strumming pattern natin doon ay tig-isa lang. Ganun lang siya, guys. Tapos, babalik siya ng G. Okay? So, tara, practicein na natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3.
Pagkatapos naman ng ating chorus, babalik siya ng instrumental. So, yun yung sinasabi ko kanina na yung bass solo. Pero, yung rhythm section noon ay sobrang dali lang. Ang unang chords natin para doon ay E, tapos C, tapos D, tapos babalik ng E, C, D, tapos E ulit. Okay? So, kung alam nyo yung bass solo na to, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. So, pagkatapos naman ng instrumental natin, babalik siya ng verse, tapos chorus, and then solo na siya. So, yung mga chords natin sa second verse, second chorus, kaparehong-pareho lang ng ating mga nauna. Tapos, yung ating sa solo ay chords ng ating chorus. Okay? Tapos, after ng solo, babalik siya ng chorus, papuntang outro na yon. So, pare-pareho na lang yung chords natin para sa mga yon. At yun ay chords ng ating chorus. So, dito na lang tong video ito. Maraming salamat sa panonood. At syempre, kung gusto nyong matutunan yung solo at yung intro natin na bassline or yung pinaka-intro natin, i-comment nyo lang dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. At syempre, kung meron ka pang gustong kanta na tugtugin sa gitara, i-comment mo rin dyan sa baba. At syempre, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated at hindi ka mahuli sa ating mga bagong guitar tutorial videos. At muli, ako si Max from Guitar Tips and peace out.